Yes, nandito tayo sa yan, daily. To masarap to. Here in Japan, there's a lot of convenience store. Yes, and we all know the top 3. Yung top 3 na dito sa Japan is yung Lawson, 7-Eleven, and the Family Mart. Yes, but there's other convenience store dito sa Japan. There's a lot of convenience store dito sa Japan. Yes, and dito sa area namin kung saan ako nakatira, parang nakatry na ako lahat dito. Hindi ko alam, parang na-try ko na sila lahat. But hindi pa ako nakagawa ng video sa mga items ng iba. Okay, yes. And this video will take you there. Okay, isa sa mga convenience store dito sa Japan na hindi ko pa nagawa ng vlog dito sa Japanology Think Japan. Yes, hindi siya kasama sa top 3, pero isa sa mga isa din siya sa mga famous, popular, marami siyang branches kahit saan dito sa Japan. Marami talaga siyang branches. Pero hindi lang siya nasama sa top 3. So, yes, why not? Gawan natin siya dahil paborito natin siya. Paborito natin siyang kinakain always dito sa channel na to. Stay tuned ka dyan. Dyan ka lang. Manood ka until the end para malaman mo kung anong mga items na binili ko sa convenience store na to dito sa Japan. Okay? Yes, and we have 4 items na i-review, and yes, give my honest review kung ano yung ma-review ko dito, okay? So, yes, punta na tayo sa video. Let's go! Nandito tayo sa yan, daily. Yan ang isa sa mga convenience store dito sa Japan. Yes, ito siya. Yes, yan ang Daily Yamazaki. Ito lang naman yung paborito nating pandesal, di ba? Yung Yamazaki na always ko kinakain, yung Yamazaki. So ano bang yung ngayon trending dito? Ano bang masarap sa Daily Yamazaki Convenience Store? So may siya. To masarap to. Toko cream pie. Oh, wow, pang. Cream pang and to? Sweets. Okay. So I need coffee. Yogurt. So, masarap din to. Purin. May purin din. Masarap. And ito to? Ano to? Sweets na to. Wow. Okay. Try natin dito. Uy, may tinda pala. May tindang Okay. Yes, so ito siya. So ito yung nabili natin sa Daily Yamazaki Convenience Store dito sa Japan. And yes, i-range lang natin ng 40. Yes, 600 watt to, and in a 40 second, okay? So, yung price niya is ito. So, price niya is 330 yen and 358 yen including tax, okay? So, 330 yen. It's 332 yen. So, it said is patiga W, wide. So, W, it's double. So, yes, tikman natin. So, first bite and first taste nitong double teriyaki from Yamazaki, Japan. Yes. Yamazaki bread in Japan. So, yes. Double burger. It's the teriyaki, okay? So, first bite and first taste. First bite and first taste. Ang review ko nito is grabe yung sarap niya dahil dalawa kasi yung patty niya. Yung bread naman, it's very malambot. Malambot ang bread, yes, as in. Iba siya sa yung maliit. So, the bread is very soft and the patty is very,
ano ba yun, yung texture niya is very dapati, yung ano niya, yung lambot niya sa pagkagat mo is grabe ang sarap because it's a double patty. And yung sauce niya, the teriyaki sauce is different sa maliit. It's different, the teriyaki sauce is different from the small one. The teriyaki sauce, I can feel the lemon flavor. Yes, in the teriyaki sauce. May lemon siguro to. So I think there's a lemon something the teriyaki sauce, and it's not only because if we say teriyaki, it's a sweet, right? It's a sweet because it's a teriyaki, but not only sweet. It's have this lemon flavor. So it's very delicious for me. So I rank this one as 4.5. Yes, yung tong teriyaki na to. Unexpected. I don't expect this one because I try na before yung maliit na teriyaki, but hindi ako masyadong nagtatry niyan because hindi ko siya masyadong gusto. So, the Daburu teriyaki is very, very recommended siya sa mga tao na gusto ng mga double na patty. Yes, mga Daburu patty. And, hindi lang matamis. It's not only, sweet ha, yung teriyaki. There's something lemon inside the sauce. So, it's very, this sauce very, masarap. And then, the onion, yes, the onion of teriyaki is very, yung taste ng onion is very good combination. And of course, the mayonnaise. There's a lot of mayonnaise inside. So yes, I recommend this to you guys if you love hamburger. Yes, and yes, grab this one in the Yamazaki, in Delhi Yamazaki convenience store here in Japan. Okay? So, yes, and we will go na sa number 2. Sa pangalawa. So we have 4. We have 4 here to try. So, yes, we're gonna go to the next one. Okay, let's go. So, ito yung next na kakainin natin. So, wag kayong magtaka bakit nasa sasakyan ako dahil today may lakad ako. So, dinala ko siya dahil nga maliit lang siya. Okay, maliit lang ito na items. Kaya pwede lang talaga madala mo din kahit saan pwede mo siyang kainin. Hindi ka mahiya na kakainin mo siya dahil maliit lang siya. So, isa to sa mga hamburger din na items ng Yamazaki na pwede mong mabili sa supermarket and especially sa daily Yamazaki convenience store dito sa Japan kahit saan. So available to everyday. Okay? Yes, so yes, ito siya. Yes, ito yung kakainin natin next, okay? So this is called the tororito shita cheese no hamburger. Yes, nakasulat dyan is a cheese. So it's a cheese hamburger. Okay, so it is maliit. Small lang siya compare sa unang kinain natin. Yun ay is double, di ba? So it's a double, and this one ito yung normal or regular na mabibili mo kahit saan, supermarket and especially sa daily convenience store sa Japan. Okay, maliit lang siya i-compare mo sa isa. And ang patty nito is isa lang. Isa lang lahat ang nasa loob nito, okay? And mas mura siya, okay? Ikura, ito hindi nakasulat but ito mabibili mo siya ng yaku-en or yaku hachi-en including the tax. So, very mura lang to and maliit, mura, tama lang sa isang tao. Okay, so yes. Try na natin kainin dahil gutom na din ako, okay? Tadakimasu. Ang hamburger na to is talaga to siya, siguro pinakauna to na hamburger ng ginawa ng Yamazaki, I think. And binibili talaga to ng mga tao dahil nga ang cute niya, ang bilis lang niya dadalhin. Mga ganito, may lakad ka, di ba, saan ka punta o ganun. Mabilis lang siya kunin sa bag mo din, kainin mo. Very talaga helpful to sa mga traveler or sa mga yung mga yung mga trabaho ninyo na lakad-lakad. It's very helpful, okay? So, yes, and ang review ko nito is iba lang talaga yung flavor niya sa kinain natin yung una because it's a double O. So, ito is ang regular. Kaya sabi ko sa inyo na hindi ako masyadong bumibili ng mga ito yung maliit na hamburger from Yamazaki dahil hindi ko siya ganun kagusto yung hamburger na ito na maliit. But yes, sa
sa mga yung mga traveler, sa mga trabaho na lakad-lakad, palaging lumalakad na halos wala ng lunch dahil sa kalakad-lakad, very siya helpful sa inyo. Okay? So ang rank ko nito is 3 lang. Yes, ang 3 lang ang rank ko nito dahil hindi ko siya ganun ka love kasi. Yes, so ang niya, yes, yung dito niya, yung sa loob niya, yes, it's a regular, it's a normal na hamburger na yung matitikman mo na cheap na hamburger, ganon siya yung flavor niya. It's very lang, makakaya mo lang gawin, it's very affordable, it's very cheap lang. Kaya yung flavor niya, yung mga bread niya is tama lang sa presyo niya, okay? So if you naghanap ka ng mas masarap sa kanya, bilhin mo yung una ng double dahil masarap yun. Okay, so for this, the small Yamazaki hamburger, I will give you 3 for this, okay? And yes, next na tayo. Let's go to the next one. So yes guys, first bite and first taste nito. Yes, and this is the double burger cheese. Yes, yung hamburger na from Yamazaki. Pero mabili nyo to in the daily, okay? The daily Yamazaki convenience store here in Japan. You cannot buy this to the supermarket, I think. Only in the convenience store, the daily, okay? So, it's a double cheese. So, it means, siya, yung maliit nila na kinain ko nung, before na video na before to, is yung maliit, is ito yung double niya. But, iba to siya dahil, may siya dito, may dalawa siyang patty, so, you will expect na ang may 2 patty to, may siya, malaki yung cheese, yung ketchup, and yung pickles. So, siya, para siyang masarap talaga dahil malaki siya. And the price nito is, of course naman, dahil malaki siya, malaki din ang price, di ba? Dahil malaki siya, expensive din konti. So, it's 300, okay, 332 yen. And including tax, it's 358 yen, okay? So, yes. And, makukuha nyo yung 2.5. Malaki din yung, seal na makukuha nyo dito. So, 2.5. Okay? Para magkaroon kayo ng plate na galing sa Yamazaki this month. So, yes guys, punta na kayo kahit saan. Bili kayo ng Yamazaki bread para mapuno nyo yung seal nila. Then, makatanggap kayo ng libre na libre na plate, libre na plato. And this is the plato. Okay, this is isa sa mga plato. This is one of the plate from Yamazaki company. Yes, ito natanggap namin to noon dahil nga sa seal na to na collect na. So mag-collect kayo ganito na seal from Yamazaki bread, and yes, makatanggap kayo ng ganito na plate na libre, okay? Only for this month, I think. This month only. So yes, first bite and first taste nitong double cheeseburger from Daily Yamazaki, Japan. Here we go! Itadakimasu! Cheers! Itadakimasu! So I'm using the plate from Yamazaki, okay? Wow. Wow. So yes guys, ang review ko nito is yes, ang sarap niya, especially na if you are a Filipino. If Filipino ka kagaya ko, may maiisip ka na isa sa mga famous na fast food diyan sa Pinas. So, yes, mag-try ka nito, and yes, magbalik ka sa video na to, mag-comment ka dyan, and yes, sabihin mo sa akin na anong fast food sa Pinas ang remember mo pag bite mo nito, pagkain mo, as in, meron talaga. So, yes guys, this, because nga, I'm a Filipino, and meron siyang katulad na flavor sa fast food na paborito natin dyan sa Pinas, so I will rank this one 5. Yes, iba siya sa maliit, guys, as in, iba to sa small.
na yung dalawa yung patty na mayroon siyang ketchup and a pickle sa loob. Yes. Pag na-miss mo yung fast food sa Pinas, na alam mo na yan, bili ka na lang ng double cheese ngayon dyan sa Daily Yamazaki Convenience Store here, dito sa Japan, pag nandito ka. Okay, bili ka dyan. And yes, and mawawala lang to sila, I think, because only lang to sila siguro sa yung may plate na, yung may seal. I think mawawala lang to sila. Hindi mo to mabibili sa supermarket. Tingin ko, dahil hindi ko to nakita sa supermarket talaga. So, sa Daily Yamazaki Convenience Store ka lang pumunta din. Mag-try ka nitong double cheese baga nila dahil mamimiss. Meron kang remember na favorito nating fast food dyan sa Pinas. So, hindi siya ganun but it's, may konting, siya, same. Okay, so, ang sarap niya, guys. So, tikman mo na to. Okay, so, yes, ito yung, tatlong, review natin na burger in this video. So, the next, ang i-review natin, tapos na tayo sa burger, magpunta na tayo sa last. Ang i-review natin, it's not burger. Punta na naman tayo sa matamis. Isang sweet na binili ko doon na, recommended din siya ngayon sa Daily. Yes, convenience store here in Japan. So, tikman natin ang susunod na mag-desserts na tayo. Hindi pa tapos, but we need to move on. Let's go. Yes guys, ang susunod natin is sweets. Isa sa mga sweets doon sa Daily. And mabibili mo lang ito doon. Hindi mo din mabibili ito sa supermarket in Japan. Only in the Daily Yamazaki Convenience Store dito sa Japan. Yes. Diyan sa Daily Convenience Store in Japan kasi meron yan silang mga separate na mga ng bakery nila ba, na dyan mo lang sila mabili-bili yung mga bread nila. Hindi mo mabibili yan sa supermarket. Pag bumunta ka kasi sa supermarket, yung mga Yamazaki na dyan na nabibili mo is yung na talaga, nakapack na talaga sa packaging nila, di ba? Nasa loob na yung bread nila na yung mga maganda na yung packaging. Okay, so iba to siya. Iba to pag pumunta ka talaga sa Daily Convenience Store here in Japan. May makikita ka doon maraming bread na hindi mo makikita sa supermarket. But it's the same. It's from the Yamazaki company, okay? So, isa to sa mga nakita ko doon nang bumili ako. Bumili kami ng family ko. Nagka-catch talaga ng interest ko. Dahil nandun lang sa labas lang ng convenience store, doon nakita ko na siya. Then, yung pangalan niya, wow! Yes, yung pangalan niya is ito. Yes, ito siya. Yung pangalan niya is Torori. Yes, ang pangalan niya is Torori Cream Pang. So, dyan lang sa Torori na yan, parang wow, na ganun ako. But because Torori kasi parang feel mo, nagmi-melting na siya, nagmi-melt na siya, 'di ba? Yung mga parang soft, yung basta Torori talaga na lagay sa isip ko is parang binibinat siya ba, ganun ba? Kaya diyan lang sa pangalan niya, wow, na-interest ako. Kaya nung pumunta ko sa sa Daily, nakita ko sa labas, pumasok ako diyan, nakita ko siya. Siya agad yung kinuha ko at yung mga burgers pala, okay? So, yes, itry na natin tong Torori Cream Pang from Yamazaki, okay? So, how much ba to? So, nabili ko to siya ng Nihako 30 yen, okay? Including tax, it's Nihako 50 yen. So, mahal-mahal konti, malapit na maging 300 siya, okay? So, yes, try natin, why not? Kaya naman ang bulsa. Masarap kaya to. So, let's try this one. Kung masatisfy ba tayo, worth it ba? Let's try it now na. Okay. So, yung bread na ginamit dito is yung yung Danish bread. So, this is like because may butter siya, it's a butter Danish style pastry. Okay? And yes, i-try na natin to. Baka yung niya, yes niya, yung butter kanya, tignan niyo, piu. Kaya na, may tururi. Parang ganon yung to. Parang ganon kasi yung tururi. Yung binibinat. Okay, so, first bite and first taste nito. Okay. From Daily Yamazaki Convenience Store in Japan. Okay, let's go. Itadakimasu! Cheers! Isa pa nga.
So, para siyang, it's a premium bread dessert talaga siya. Para siyang, ganon na bread na hindi mo siya mabibilit kahit saan. Sa daily lang talaga siya. And, yes, masarap siya. Ang review ko nito is, masarap siya if mahilig ka talaga sa, ganito na bread. Ako, mahilig kasi ako sa ganito na bread eh. Yung, Danish bread. Yes, masarap no yung Danish bread. Kaya mahilig ako nito. And, yung Danish bread, nandun talaga yung mark ng isang, yung standard ng isang Yamazaki bread. Yes, and yung butter niya, hindi ko masyadong hindi ko masyadong natitaste yung creamy na, butter niya. Okay? So, wala yung amoy na butter, wala yung, ng butter niya. So, hindi ko masyadong na-taste yung butter niya. So, So, hindi ko masyado na-taste talaga yung butter na flavor niya. So, for me, pag gusto mo ng Danish bread talaga, para sa'yo to. And yung hindi masyadong matamis yung toppings niya sa ibabaw niya, baka, para sa'yo to. But, hindi ko masyadong gusto yung turon niya na, buttercream, okay? So, parang for me, it's not a perfect, I don't know, but it's my personal review only for this channel, okay? But, for me only, okay? For my honest review nito, it's hindi ko masyadong gusto yung buttercream for the combination nilang dalawa nito, okay? So, yes, baka i-rank ko siya ng 3 lang muna. So, i-rank this, yes, and my rank for this, Torori Pang from Daily Yamazaki convenience store is 3 lang muna for this one ngayon, this year. Okay? And if you have time today, kung gusto mo mag-try ngayon, din punta ka dito. Tignan mo doon. And if gusto mo ng Danish bread style with the butter, cream sa itaas niya, and yes, I know magugustuhan mo to. Masatisfy ka. But for me, now, hindi lang muna. Hindi ako na-satisfy ngayon today. Sa nito. Okay? So, yes guys, and yan lang sa video natin today. And thank you kung nakaabot ka dito until now. Nag-watch ka pa rin. Thank you so much for that. Give this video a like, guys. And I hope you will subscribe in this video. Pag hindi ka pa nag-subscribe. If nakasubscribe ka na, thank you so much. Thank you. And yes, mag-watch kayo ng next video ko dahil nandyan lang ako kumakain din and nagre-review ng mga pagkain dito lang sa Japanoji Think Japan. Okay? So yes, I hope na-enjoy ka ngayon and na-satisfy ka. And yes, I will gladly and lovely see you in the next one.